Showbiz Fanatics, ito na nga pinakamainit na balita patungkol po sa isang empleyado ng Tape Incorporated na nilaglag at ibinulgar ang pagsasara ng noontime program. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat again sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na pag-usapan natin dahil napapanahon nga at talaga namang matapos po na manalo sa kaso ang TVJ at ang makuha nila yung trademark. At pinagbigyan sila ng korte ng Marikina Regional Trial Court patungkol po dun sa copyright infringement case na kanila pong i-file against Tape Incorporated ni Miss Jenny Pere together with TVJ Production, kung saan ay kumbaga sa laban sila po ang tinaguri ang panalo Pero this time nag-iiba po yung ihip ng hangin kasi matapos po silang manalo, meron pong mga empleyado. Alam naman natin na bago pa po umalis ang TVJ sa kampo ng Tape Incorporated noon sa GMA7 ay hindi po lahat ng empleyado ay sumama sa kanila. Meron pa rin talagang naiwan at mas pinili na magtrabaho po dito sa Tape Incorporated. Una, sinasabi po ng ilang mga showbiz insiders na maaaring nawalan sila ng tiwala dito po sa TVJ kaya hindi po sila sumama. Pangalawa, syempre na gusto nila tuloy-tuloy yung trabaho nila. Kaya naman isa sa mga 200 employee ng Tape Incorporated ang nag-post hindi na lang natin papangalanan kasi binura niya na po yung post niya sa kanyang social media account. Pinost niya po doon na tila baga yung nangyayari po ngayon sa Tape Incorporated ay isinisisi niya sa TVJ, dahil ang TVJ daw di umano parang wala daw pakialam doon sa 200 employees na meron ang Tape. Which is syempre kung tutuusin po at iisipin po natin yung kanilang mga sentimiento, parang unfair naman po sa part ng TVJ. Una, binigyan po sila ng choice or binigyan po sila ng options kung maiiwan sila or sasama. Pero mas pinili pa rin nila ang Tape Incorporated. Marami din mga nakakarating na balita sa TVJ na marami po mga Tape employees na parang may mga sinasabi at parang hinuhudas na yung TVJ, which is sila po yung nakasama nila for the longest years. Kaya naman po parang mas pinili nilang maiwan sa Tape Incorporated. Ngayon, ang sabi po ng ilan sa mga employee o itong empleyado na to na pinost niya, isinisisi niya po na kung ano man daw po ang mangyari, paano naman daw yung mga empleyado na yun lang ang nagiging parang source ng kanilang income. Meron daw may mga pinag-aaral, meron din daw mga parang pinanggagamot sa kanila mga sakit. So parang parang yung nangyayari sa kanila ngayon, isinisisi nila lahat sa TVJ. So ang tanong lang kasi ng lahat, doon po sa post na ipinost ng isa sa mga empleyado na yon, ito po ay parang nagsisignify na talagang alam na nila kung ano ang kahihinatnan ng kumpanya or nito pong Tape Incorporated. Parang kaya po ang ginawa ng Tape, ikinausap agad-agad yung kanilang empleyado na tanggalin yung kanilang post sa social media. Marami pong mga talaga naman sasabihin na natin mga marites sa social media na nag-screenshot nung ebidensya na yun. Kaya po ang nangyari na i-post po yun sa social media at laman na po ng balita ngayon. So, doon po sa post na yun, nangangahulugan lang talaga na wala pong kasiguraduhan dito po sa Tape Incorporated kasi pagkatapos po ng kanilang kontrata sa GMA7 this year 2024 of December, hindi po nila alam maging ang empleyado ng Tape kung meron pa silang trabaho after this year 2024. Pero according po sa ilan sa mga showbiz insiders na ang kanila pong request sa GMA na sana
ay i-absorb. Kasi kung gagawa po ng sariling noontime program ang GMA7, dapat i-absorb niya na lang itong mga empleyado na to. Kasi kahit gustuhin man ng TVJ na kunin sila dito sa sa programang ito, kasi pwede pong gawin ng TVJ yun kasi nakasama nila yan for the longest time. Pero hindi nila alam kung sino doon ang nanghudas sa kanila from the start. Kasi yun po yung sinasabi ni Tito Sen na meron sa mga empleyado ng tape na naiwan doon na hinuhudas po sila. Kasi 'di ba parang nalaman ng Tape Incorporated na magpapaalam na sila that moment kaya hindi na sila pinag-live. So, kaya naman na huling-huli po sa bibig nitong empleyado na to na talagang pinakamasakit na desisyon na gagawin po nila is malalaman yan this year 2024. So, dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento ninyo at reaksyon patungkol sa update po natin. Unahin po natin ang komento ni Kolokoy TV 666. Sabi niya, walang creativity ang production nito. Pakita nyo naman na may cake kayo, makipagsabayan, hindi yung kukubra lang kayo sa mga TV ads nyo at ng sponsors. Kasi ganun po yung nangyari nung nasa TVJ pa sila, 'di ba? Magkakasama sila. Ang tangi lang ginagawa talaga itong si Halosos is kinukubra lang talaga niya yung at the end of the year or the end of the month magkano yung niya makukubra niya doon po sa business na yun, 'di ba? Sabi naman ni Mark Lawrence Maka, Sir Joey De Leon, sa tahanang pinakamasaya sa Tape Incorporated, maganda ang logo ng sa Tape Inc. GMA7. Sana makabalik ba ang Wawawin Kuya Will sa 2025 noontime show ng 12 PM. Masaya mapanood ang Wawawin sa 2025. Hashtag tahanang pinakamasaya, hashtag Itbulaga TV5, hashtag Wawawin GMA 72025. We love you TBJ sa Itbulaga. Ayan. So ito naman po yung kanyang request And hindi natin alam kasi parang lagi pong nadidelay yung pagbabalik nitong si Wawawin dahil marami siyang problemang kinaharap ngayon. And of course, another comments coming from one of the user, talagang di tatantanan ng bad karma ang Tape Incorporated. Magdidemanda pa sa bagong logo. Tahanang pinakamasaya, ano kaya ang sunod niyan? Closure na kaya? Yun po yung isa sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa kanila, 'di ba? Kasi nagmatigas sila imbis na gumawa sila ng identity nila for the 7 months. Mas pinili pa po nilang kalabanin at ipaglaban at talagang agawin yung totoong may-ari po ng nasabing programa, Tapos ang pinakamasakit pa niyan, meron pong mga empleyadong madadamay dahil po sa katigasan ng kanilang mga ulo, 'di ba? Tapos ang ending, ang sisisihin nila ay ang TBJ na wala namang kinalaman sa mga desisyon nila. Ay nako. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.